Again, good morning and pagidayat sa lahat. Sistine, good morning. Ang mga youth dyan sa labas, good morning. And sa ating head servant who is busy right now, magandang umaga po sa kanyang pamilya, lahat-lahat po sila dyan. Mga youth dyan sa prayer house, good morning and pagidayat sa inyo lahat. And Jesus, i-bless mo yung mga sisters and brothers namin kahapon. Si Sis Elna Nepomuceno of New Lucena at saka kanyang pamilya, ang father niya, Sis, i-bless ang father mo. Perla Laguardia, Sis Delia Silvio, Brad Eddie Silvio, Sis Bobep, Sis Isang din sa Sulanga, Sis Jo Monegro, Sis M. Simlay at saka sa mother mo, i-bless gid siya. Yung barangay namin, Captain sa Sulanga, good morning, pagidait. Sis Teres Rongon, good morning, and family. Sis Susan Tabata and Hiroshi Tabata of Haro, good morning, pagidait sa inyo sis. Kay Brad, kay Brad Sabador Kao and family, good morning and pagidait Brad. Kay Brad Angchu dyan sa city and family, good morning and pagidait. I-bless kayo lahat ni Jesus. Brad Rigel dyan sa Akla, ng kaibigan namin Labsky dyan. Kay Brad Jerome, ang PNP Director na pinsan ni Labsky. Lahat kayo dyan sa Philippine National Police na nakikinig sa ating program, sa programa ni Brad Edwin, sa lahat na program ng Diyosugma. I-bless kayo ni Jesus sa mga sir dyan. Merry Christmas sa inyo lahat. Amen. Sistimay. Yes, Sistimay. Sa TMP, Tell My People, lahat po kayo. Ang nag-birthday na sister natin kahapon, thank you sis for inviting me. Kay Sis Rose Gulipatan, sis, nakikita ni Jesus ang puso mo. Si Jesus na bahala mag-reward sa iyo. Sis Melanie, Sis Juliet Alpizzi, yes, Bradani, thank you Bradani, sa pagtulong mo. Si Cyril Bacolcol, good morning sis. I-bless kayo lahat ni Jesus. Lahat po kayo, i-bless ni Jesus. Kay Bradino, thank you very much. Kay Brad Dave, Brad Steve, dyan sa Ibauan, maraming salamat po sa inyo dyan, sa tulong ninyo sa in one way or the other, kahit anong tulong dyan. Jesus, Merry Christmas sa inyo lahat-lahat. Amen po. Sa mga teachers natin sa school, lalong-lalo na po kay Sister Delia Silvio na he is a model principal because kasama niya si Jesus. Sis, ayaw mo, dayawon ka. Amen. And thank you very much sis sa lahat-lahat po. Advices, suggestions, lahat-lahat po sa ating komunidad. Amen. Thank you sa lahat po. Sa Office of Leadership po, kay Brad Alex, si Susan, nandyan sa Australia na ngayon. Brad, maligayang pagdating. You will be blessed more by Jesus over there at pamilya mo. Kay Ma'am Pindon Lee, Brad Binili, dyan sa Queensland, Australia. May mga kasamaan tayo dyan sa Melbourne, Sydney, Victoria, Perth, Fremantle. Dyan po sa bilog na kontinent ng Australia, mga Pilipino, Australian citizens over there, pagidait sa inyo. May God bless you more over there. Amen. Sa lahat-lahat po. Sa kay Sis Itzel, Sis Taba, Sis Charito, thank you very much sis. Amen. Sa lahat-lahat po na hindi ko natawag, good morning and pagidait. Sis Dadang and family, kay Sis, Mampel, good morning. Sis Pahardo, yes, kay Brad Arnel na Mrs. niya, good morning and pagidait sa inyo lahat dyan. Kay Sister Norman Brad Tuto sa Helicon Chapter, lahat po kayo mga brothers and sisters, yes, Jesus loves you. Amen. Sa kay Sis Arlene Brad Noel, lahat po kayo dyan. Kay Sis Cheryl, kay Niti Singh, i-bless ka Jesus. Jesus will completely heal you. Amen. Amen. Sa kay Brad Rizal de los Reyes, si Katkat, at saka sa
kanyang pamilya, good morning and pagidait. Brad Abby, Dumasis and family. Brad Jojo and Sister Caroline, Brad Timothy and family. Brad Saldi, Brad Joel, Brad Conrad, Brad Jumar, Brad Nelson, Brad Samuel, at saka sa lahat po na Office of the Servant Team, good morning and pagidait sa inyo lahat. Sa lahat-lahat po, Sister Carmela, Brad Eugene dyan sa Manila, pagidait, i-blessing kayo ni Jesus lahat-lahat. Yung mga brothers and sisters natin dyan sa Maynila, dyan sa Mindanao, kay Brad, mga brothers natin dyan, mga youth, kay Brad, Michael, Brad Edgar, good morning and pagidait dyan sa inyo. Mga brothers natin dyan na nag-testify dati dito, dyan sa Mindanao, you will be blessed more by Jesus. I know that you will be coming here in Iloilo. This coming February 1 and February 2, 37th anniversary natin, to be held in Sports Complex, La Paz, Iloilo City. Amen. So we are inviting you to join with us. Amen. If you want to be healed, if you want that you see the miracle of Jesus, if you want transformation, yes, brothers and sisters, huwag ka mag-atubili pumunta dito sa ating prayer meeting. Our head servant will be the one to preach and to heal kasama si Jesus. Amen po. Amen. So, sabi po dito sa Joshua 1, sabi, remember what I have commanded you to be determined and confident. Do not be afraid or discouraged, for I, the Lord, am with you wherever you go. Amen. Remember that I have commanded you to be determined and confident. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God am with you wherever you go. Yes, anong sabi ni Jesus, brothers and sisters? We will not be discouraged. We should have to be determined and confident. Ano man ginagawa natin, brothers and sisters, do not be afraid or discouraged, for I am the Lord your God. I'm with you wherever you go. Saan man tayo papunta, brothers and sisters, sasamahan tayo ni Jesus. And this morning, brothers and sisters, may mga grupo tayo, may mga leaders po tayo na pupunta sa Iloilo Sports Complex sa this coming February 1 and 2. Jesus, you will be the one to guide them po. Yung mga grupo ng Office of the Servant at saka ng mga leaders na pupunta doon. Yes, Jesus, we will not be afraid. We will not be discouraged to talk with them. Bagkus po, kasama ka namin ng aming usapan maging maayos. It will result to something good. Amen, brothers and sisters. So, please pray for us that we will be going to the different government agencies for this coming February 1 and 2 natin na anniversary, and we will be we will be with the Iloilo Sports Complex Committee person. Amen. Jesus, you will be the one to guide us. You will be the one to speak in our behalf, and it will bring successful usapan mamaya po. Amen. So, again, ang sabi niya dito, for I, the Lord, your God, am with you wherever you go. Jesus, ang puntahan namin, ang puntahan ng grupo, ang puntahan ng mga leaders mamaya, ikaw po ang magsama po sa amin para po maging maayos ang usapan. It will result to something successful, victorious ang lakad po namin lahat. So, again, brothers and sisters, help us pray that ang lakad namin sa Iloilo Sports Complex will be mamaya at saka from different government agencies. Again, Jesus, for I, the Lord, your God, am with you wherever you go. Saan man kami papunta, Jesus? Yes, we will not be afraid, for you are with us. Amen, brothers and sisters. Sa mga kasamahan natin dyan, na sa tingin mo, may duda ka, may takot ka, pag ang Holy Spirit nandyan sa iyo, brothers and sisters, you will not be afraid just because kasama ka niya. Anong sabi kanina ng ating head servant? You should have, yan,
Ang sabi po niya, when you are filled with the Holy Spirit, wala kang takot, bagkus you will be brave, courageous, bold to face kung ano man ang susuungan mo, kung transaction man, kung pag-uusap man, ang pag-uusap nyo maging malumanay, diplomatic, in the sense na the Holy Spirit that dwells inside your heart is working in your behalf, in our behalf, brothers and sisters. So, again, brothers and sisters, kung minsan, human as we are, brothers and sisters, kung minsan just because baka, ano mangyari? Baka ganito, maraming why po sa atin. But again, ang sabi ng atin head servant kanina, if you are filled with the Holy Spirit, that Holy Spirit will make you brave, will make you confident in dealing with the other person diplomatically, in good terms ang usapan ninyo, just because nandyan si Jesus, ang Holy Spirit, na nanamagitan po sa inyo, sa ating mga usapan. So Jesus, it is your grace na punuin mo po kami palagi ng iyong, puspusin mo po kami ng iyong Holy Spirit mo, kami na lahat ng mga Diyos-ugma community, Diyos-ugma members, brothers and sisters, leaders and members alike. Amen, brothers and sisters. So that if we will become united, just because is with us, and the Holy Spirit, Jesus, is ikaw po yun. Ikaw po na Jesus na sa puso namin. Amen po. So, yun po tayo na wag po tayo, again, we will not be afraid. Wherever we will go, just because Jesus, ano man ang susuungin namin, ano man ang puntahan namin, ano man ang problema, ano man kabigatan ng mga responsibilities natin po, brothers and sisters, hindi po tayo ma-discourage, but bagkus we will be confident in dealing with that one. Amen. Kung minsan, masabi natin, kung minsan pag wala po tayo sa, what I mean, brothers and sisters, if we are not filled with the Holy Spirit always, brothers and sisters, kung minsan naging negative po ang thinking natin, kung minsan nahiya po tayo i-approach sa isang tao na mataas, ang isang tao na sa gobyerno may katungkulan, just because perhaps baka ganito mangyari, but kung positive po tayo, brothers and sisters, yes, if we are filled with the Holy Spirit, if pupunta tayo sa isang tao, sa isang agency, mga muyo muna tayo, we will pray before we go there. We will pray before we approach them po, any government agencies that we are going to go, and the Holy Spirit will be guiding us to make our lakad po maging successful. Amen. Again, Jesus, we are confident and we must be brave in doing that one just because you are with us. Amen. Again, Jesus, samahan mo kami mamaya sa lakad namin. Lakad mo ito, lakad ng komunidad ito. This is on for your own glorification. Yes, we are just doing what you want us to do. Amen, brothers and sisters. Pag si Jesus ang nanghikot, walang kabudlayan. Pag si Jesus ang nanghikot, wala po tayong ikatakot. Pag si Jesus nanghikot, hopeful po tayo. Optimistic po tayo, interested po tayo. Ano sabi ng ating head servant kanina, sis? If you want to know a certain person, you should have to be friend with him. You should have to know him, her, para maging kaibigan mo siya. Pag naging kaibigan mo na siya, dalhin mo na siya sa Diyos Ugma community. Amen, brothers and sisters. Sister, brother, would you mind to join us in our community? Doon na natin po dahan-dahan ipasok ang Word of God until sa time ma-immerse po siya. Yes, nakikita po ni Jesus yan sa inyo. Lalo na po sa mga leader dyan sa kabaranggayan. Ano sabi? Brad, listahin mo na ang ngalan niya. Sister, listahin mo na ang ngalan niya for those na gusto mag-attend sa atin sa February 1 and 2. Sister Dorisa, Sister Dada, yes, brothers and sisters. At ikaw, na kung gusto mag-join, hindi ka matakot maglista ng ngalan mo, sasama ka. Just because si Jesus ang maglibre ng pamasahe mo. Amen. Huwag ka matakot na wala ka makain. Si Jesus magpakain sa iyo just because
may tinatouch siyang tao to contribute, to have your pagkain na hindi ka magutuman, doon come February 1 and 2. Brothers and sisters, amen. So, again, bakit tayo mag-alala? Bakit tayo mag-why? Ganito, baka wala kaming pagkain doon, wala kaming mainom doon, baka wala kaming maupuan doon. Those are negative things na hindi kay Jesus yun. Pag nandyan ka kay Jesus, mag-sign kami, mag-signify po kami na pupunta kami sa February 1 and 2 sa sports complex. Marami po mag-aasil sa amin doon. Kung wala, hanapin namin ang office observant. Amen, brothers and sisters. Kung tubig po, yes, brothers and sisters, pwede kayo bumili ng I-thirst na tubig ng school ni Sister Delia Silvio, ni Sis Ging, Daulo. We have a refilling station, mineral water, ang pangalan po I-thirst. And we know that the I-thirst water refilling station will be supplying the water we need when we are there, when we will be there in Iloilo Sports Complex, come February 1 and 2. Amen. So, again, wag po kayo mag-atubili, mag-attend. Alisin ang negative diyan sa isip, sa puso. Bagkos, ano sabi ni Jesus? Ano sabi niya? I, the Lord, your God, am with you wherever you go. Samahan ka ni Jesus, brothers and sisters, pag pumunta ka sa hibawaan. Ano ang kinatakot mo? Amen. Basta confident ka lang, dahil nandiyan ang Holy Spirit sa iyo, si Jesus nandiyan sa iyo, wherever you go, I am with you, sabi niya. So, ikaw nag-alinlangan na sumama, diyan sa Sulanga, brothers and sisters, ikaw sis, wala kang pamasahe, pamasahehan ka ni Jesus. Libre ang jeep mo. Diyan sa Kabatuan, libre ang jeep nyo. Sumama kayo. Just because yung nag-iimbita sa inyo, ang mga leaders nyo, headed by our senior formator, Sister Dadam, she is filled with the Holy Spirit, ang kanyang salita, anointed, kasama si Jesus, just because that salita niya ay anointed, brothers and sisters, wala tayong magawa. Sunod-sunuran po tayo sa anointing na binibigay ni Jesus bawat isa sa atin. Malaman mo na lang, nakaprepare ka na. Amen. Malaman mo na lang, hinahabol mo na ang papel. Sasama ako, mag-signify ako, mag-signature ako dyan na sasama sa inyo. Sa Ibawaan, Brother Narsing, Sis Dadang, ganon. Sa mga leaders natin, lalong-lalo na po sa kabatuan naming mga members. I know ang kabatuan members are all united. Amen, brothers and sisters. Jesus, bigyan mo kami ng grasya na ang unity po sa amin, nandyan palagi. Ang mamagitan sa amin, just because nandyan ang Holy Spirit mo bawat isa sa amin. Yes, hindi lang po sa kabatuan, sa lahat po, sa Niway, sa Mina, sa Maasin, sa Pututan. Amen. Amen, brothers and sisters. Kung minsan, brothers and sisters, hindi natin maiwasan ang disunity. Hindi natin maiwasan kung minsan na may sibot-sibot tayo. Pero brothers and sisters, bakit hindi natin tanggalin sa puso natin? We will be the first one to hug our brother na sa tingin natin ay parang hindi maganda, may sibot sa aton. Human as we are, brothers and sisters, we are all sinners. But if we forgive your brothers and sisters na sa tingin mo may mali sa iyo, ikaw na mangayo ng pasensya, sorry for what I did, o kung ano man, kung na-open ko man ang isang tao, I admire a certain leader. Nagsabi sa harap-harapan po namin nag-meeting kami. Pasensya na niyo ako kung minsan na-open ko kamo ng mga members ko just because sa pagsasalita, kuminsan, totoo po, brothers and sisters, sa akin po dito sa radyo, just because this is an impromptu, dito sa radyo, kuminsan, pasensya na po kamo from the bottom of my heart, kung may na-open man ako, kami,
Yes, sa inyo, please forgive us, please forgive me. And again, I admire a certain leader na she humbled down herself to see that thing sa mga members niya. Amen. And I know may certain leader na lumuhod po siya sa harapan ng kanyang mga members para imagine, brothers and sisters, she emulated Jesus of her humility. Kung lahat po ang members natin, ang lahat po na leaders natin, may humility, wala po tayong yes. Nandyan po si Diyos sa lahat sa atin. We are all happy. We are all happy this Christmas. Kahit wala po tayong pera, kung nagkaintindihan po tayo lahat, pamilya po natin, kaibigan po natin, anak po natin, Gisugma community members and leaders alike, yes, we will have a happy Christmas. Amen? Ang Christmas, ang happiness sa Christmas, yung iba, brothers and sisters, minimisyon nila kung how many putahe ilagay nila sa kanilang pagkainan. But brothers and sisters, ang sabi ko sa aking anak, in the sense, dalawa lang tayo. May dalawa lang tayo na isang gulay, isang ganito. Tama na yon dahil hindi naman natin maubos kain, dalawa lang naman tayo. So, ibig sabihin, brothers and sisters, kung may sobra ng konti ang panghanda mo pa sa Pasko, reserve that one, dalhin mo sa komunidad, bigay mo sa tithes, bigay mo sa Office of the Servant para sa kalamansi. Amen, brothers and sisters. Sa panggastos, good morning, Sis Cynthia Kaigoy. Thank you very much. We received, binigay mo sa ating head servant, nakarating po sa Office of the Servant, and thank you very much. Sis Perla Laguardia, i-bless kayo ni Jesus lahat. Ang those na mga mababait, nandyan ang Holy Spirit sa puso nila, ang reward ninyo this Christmas, Holy Spirit that dwells inside your heart. Not in terms of confidential man, salamat, but that Holy Spirit, that peace of mind na nagdudwell po sa ating lahat. Tayo po lahat masaya, lahat po tayo united, lahat po tayo ay nagko-cooperate po sa ating komunidad. That is the greatest gift. That is the greatest word we receive kay Jesus sa ating komunidad. Amen, brothers and sisters. So, again, brothers and sisters, sabi ng anak ko, Tay, wala akong regalo sa mga inanak ko. Sabi ko, anak, naintindihan nila kung wala kang pera. Don't force yourself kung wala ka. Mapipressure ka lang. Amen. Sa mga ninong-ninang dyan, yes, it's good na may regalo tayo sa ating mga anak. Pero kung wala kang pera, di can understand. Kung kunti lang pera mo, i-tides mo na lang yan para sa transmitter natin, para sa bayaran natin sa kuryente, bayaran natin sa tubig, dugang sa sweldo ng mga maestra. Amen? Bakit ka maghandang-handa? Why we should have to prepare na sobrang-sobra? Na ilagay lang naman natin sa rep, pagkatapos it will take few weeks to consume. Amen? So, katamtaman lang ang handa natin, brothers and sisters. Hindi ko kayo didiscourage sa katamtaman lang handa ninyo. But sa amin, ng anak ko, in the sense dahil wala naman kami, yes, normal. 2 putahe, okay na. May prutas na konti, okay na yan. And the most rewarding thing na gagawin natin sa Christmas, kung mapaambit natin ang isang bulag dyan, may pambili ng tubig, may pambili ng nutsibuina, kahit 50 pesos lang, brothers and sisters, kahit 100 lang. Ano sabi ng, the power of giving? Sister Sorongon Bradino, good morning, nakikinig ako kahapon. Yes, the power of giving. Yes. We should have to be generous. Ang sabi ni Sister Tiri, Surisis, example kita. Yes. We should have to be discerning kung tayo ay magbigay.
na may prompting tayo ni Jesus kung tayo magbibigay sa isang tao. You should have to discern that person. Amen? So, hindi naman lahat, brothers and sisters, ang intensyon niya malinis. Kung minsan, yung nanghingi sa atin po, sorry to tell this one, mas mayaman pa sila sa atin. Mas may pira pa sila sa atin. Amen. So again, ang sabi ni Sis Therese Rungon kahapon, nakikinig ako, when I was driving going to Hibawaan, sabi niya, we should have who give us discernment. Who gives us discernment? Of course, si Jesus po. Salamat, Jesus, sa grasya mo na every one of us, you give us discernment in order to discern a certain person whom we will give, whom we are going to help. Amen. Amen po, brothers and sisters. And nagpasalamat kami sa mga tao na mga maalwan sa ating komunidad. And yes, brothers and sisters, maalwan in the sense na nandyan ang Holy Spirit sa kanila. A spirit of Christmas nandyan po sa kanila. Sa lahat po na puntahan namin kahapon, maraming salamat po. Hindi ko kayo babanggitin isa-isa. Makasamahan po namin sa city, sa Office of the Servant,
anak ni Brad Ede Silvio, but marami po silang anak. Yes, marami po silang children. In the sense, Sis Delia Silvio really loves children in school sa mga ano niya po, sa mga estudyante niya. That's why, Sis Delia, ang mga estudyante dyan sa school, yes, ikaw ang naging mother figure nila. So tama ka, hindi man kayong nabugayan ni Jesus ng anak, but marami kayong anak na binigay ni Jesus sa inyo. That is, you see how great is Jesus is with you. Amen, brothers and sisters. Sa halip na, kung minsan ang ibang tao, bakit Jesus hindi mo kami binigyan ng anak? Bakit hindi kami nagkakaanak? Hindi natin alam, despite of that, blessing in disguise pala, just because marami kang matulungan na bata, marami kang ma-educate na bata, yes, magiging anak mo sila lahat. Amen. And in the long run, hindi ka nila makalimutan saan man sila pupunta. Babalikan nila ang alma mater nila, the school where they were graduated in the long run. Tutulong sila sa ating school. Yes, hindi man natin sila sabihan, but depth of gratitude ng estudyante sa isang alma mater niya, sa isang komunidad sa Diyos Sugma Community, sabihin mo man sa kanya o hindi, nandiyan na ka, ukit sa puso niya yan. One of these days, babalikan ko ang pinanggalingan ko just because kung wala ang school, kung wala ang mga teachers namin, wala kami ngayon. Amen, brothers and sisters. So we should have to thank our teachers. Amen. Amen, brothers and sisters. Just because, yes, they are our second parents sa school natin. So, pag magaling ang teacher, ang estudyante magaling, not in terms of academics po, but in terms of sa mga good manners and right conduct, pakikitungo sa kapwa, magiging Christ-centered po. Sila lahat, tayo lahat. And, what will be the result? Peaceful po ang ating komunidad, peaceful po ang ating bayan, uunlad po tayo lahat. We will become progressive, we will become prosperous. Amen. Wala nang naiwanan, lahat po tayo nagtulong-tulungan sa ating bansa. And malapit na po ang election. We are thanking po sa mga politiko po natin na mga malilinis ang puso na yung iniisip lang po ang kapakanan ng bayan, kapakanan ng mga brothers and sisters natin. So, we will be praying for our politicians na bayan muna. Yes, not self-interest. Self-interest follows only. But the first priority is bayan, tao. Just because, amen, brothers and sisters. Ang pangako dapat po pa rin, hindi po mapapako. Amen. Dito po sa atin sa komunidad natin, if you are committed to serve sa community po natin, pag ang commitment po natin, brothers and sisters, hindi po natin natupad, sino po ang mababother? Ang konsensya po natin, ang Holy Spirit. Brad Narsing, anong pangako mo sa Kanya? Sister, anong pangako mo sa Kanya? I-remind ka ng Holy Spirit that dwells in your conscience. Nakalimutan mo yata ang commitment mo. So, dito po sa Diyos Sugma, yes, brothers and sisters, our commitment to serve unconditional serve, yes, ang ginagawa po natin dito. Sana po, Jesus, ma-expand po namin ito sa bayan namin, sa barangay po namin, sa mga politicians, leaders po namin, na you will be the one to touch their hearts, to have a heart. Amen. Yes. Sa mga nagtatrabaho po sa mga different agencies, maraming salamat.
because, yes, just because nandito po kayo sa Diyos Hugma Community, marami kayong natulungan. Amen. Ginagamit po ninyo ang inyong, yes, time, talent, and treasure to serve Jesus. Sis Perla Laguardia, Sis Ilna, Sis Ems, from the bottom of our hearts. Yes, again, sabi mo, I will not thank you to you, but i-blessing kayo ni Jesus, yun po ang gusto nyo. For those who are gumagawa na maganda sa bayan, sa komunidad po natin, in behalf of our community, we are saying na i-bless kayo ni Jesus. We are all praying for you na you will be blessed by Jesus more. Ang negosyo ninyo po ipaprosper ni Jesus, magiging productive kayo, magiging prosperous, magiging profitable. Yes, brothers and sisters out there, Jesus, nakikita mo po sila. Lahat. Amen. At nakikita mo rin po ang mga workers po nila. Imagine, brothers and sisters, may isa tayong brother, sabi niya sa amin, Brad, ang mga workers ko, mga tinawo ko, mga employees ko, 10 years, 20 years na sa amin, nagtatrabaho. So, pag naka 5 years, 10 years ka, 20 years, 30 years, sa isang kumpanya, sa isang tao na nagtatrabaho, ano ang tingin mo doon sa tag-iya? Amen, brothers and sisters. Ang tingin mo sa tag-iya, hindi niya pinababayaan ang kanyang empleyado. Yes. He even told us na pag may sakit ang kanyang empleyado, worker, pinapagamot niya pati ang pamilya nila. Sana po, brothers and sisters, ganun po tayo, nabigyan tayo ni Jesus ng kaalam, ng heart, na ganun po ang treatment po natin sa mga workers po natin, sa mga empleyado ng mga big companies. Amen. They should have to partake also their profit. They should have to give to their workers also what is due to them. Amen, brothers and sisters. Amen. So again, brothers and sisters, it is the grace of Jesus, lalo na ikaw, brother, ikaw, sister na negosyante, grasya ni Jesus sa iyo yan. Kung walang grasya ni Jesus, brothers and sisters, we will all be, ano sabi, greedy, or ano, greed ang nagahari sa ating tagipusoon. Salamat, Jesus, sa pagbigay mo ng grasya sa mga negosyante namin na mga kapatid, sa mga may mga resources namin mga kapatid, just because binigyan mo siya ng grace of that, grace of generosity, grace of kindness, grace of being a Christ-centered person. That's why nagawa nila po yun. That is the greatest gift na maibigay mo sa kanila, Jesus. Amen. Sa amin lahat. Amen. Amen, brothers and sisters. So, dapat natin tandaan, brothers and sisters, na kung minsan, brothers and sisters, pag hindi mo nakausap ang isang tao, hindi mo alam kung anong nasa loob niya, ano ang kanyang heart. Pag nakausap mo siya ng masinsinan, dalawa lang kayo, nagkwentuhan kayo regarding sa buhay, yes, malalaman mo pala kung bakit nagiging mabait siya, kung bakit naging hindi siya mabait. Just because may karanasan siya kung minsan na pero Jesus, we will ask the grace from you kung ano man po ang mga karanasan namin na nagiging smarty kami, nagiging wise kami, kung minsan, yes, brothers and sisters, we tend to be not generous just because may karanasan tayo kung minsan na, yes, hindi maganda sa ibang tao. But Jesus, ano nga sabi ng ating servant? Pag hindi binayaran ang utang sa iyo, it doesn't mean, brothers and sisters, hindi ka magbayad ng utang mo dyan. Ang sabi natin servant, pag hindi mabayaran, huwag mo na singilin, tahimik ka na lang. Time will come, makonsensya po siya. Kahit natutulog ka, gisingin ka niya, Bernard, sing ito na.
Sis, ito na. Amen. So brothers and sisters, may responsibilidad din tayo. Pag sa bangko po, kami nangungutang sa bangko, wala pang due date. Ito na mga letter. Ito na mga, ano tawag dyan, sister? Mga resibo. Gina-remind ka na ng bangko, utang mo ganito, ganito, ganito. Kung hindi mo bayaran, may penalty ka, ganito, ganito. Pag natalbog ang cheque mo, ilan? Brothers and sisters, 1.5 ba yun or 10,000? Ganun kahigpit ang bangko, brothers and sisters. Ang bangko, sorry for that sa mga bangko, kung si Bernasing walang iprinda na lupa, kung walang capacity to pay, rejected ka agad, apply ka ng loan. Kung isang tao mayaman, pupuntahan ng bank employees, sir, you want to borrow from us? Maging customer ka namin. Bigyan ka namin ng maliit na interest. 5 million, 10 million, 20 million, hiramin mo, sir. We can assist you. We will make it easy for you. Kami na lahat ng gagawa ng papers mo. So yan, brothers and sisters, ay sa mundong sistema. Sa Diyos ng sistema, iba naman, brothers and sisters. Ano sabi nila? Hindi ka magpautang ng 20% per annum. Ano yon? Per month? 20%, I think, brothers and sisters, correct me if I'm wrong, that is equivalent to 5-6. So kung si Bernard ay kapit sa patalim, siyempre mangutang siya ng 5-6. Amen, brothers and sisters. Pero Jesus, bigyan mo kami ng grace na ang magpautang sa amin, kapitbahay namin, wala nang tubo. Ang sister namin, mapautang sa amin, Brad, wala nang tubo yan, hiramin mo na lang. So that is the beauty of being a friend to a certain brothers or sisters. Amen. Pag nangailangan ka, may isang sister tayo, Brad Narsing, tulungan namin kayo sa office of servant sa pagpasaan ng inyong mabigat na dala. Salamat, Sister Jo. Salamat, Sister M. Amen. You will be blessed by Jesus more. Just because that conscience nga nagsasabi ng diktang na yun, sabihin ninyo, that is the Holy Spirit that dwells inside your heart na ginapram kayo in order to help. Amen. Thank you very much for that. Sa lahat po na tumutulong sa ating komunidad, alam po namin, lalo na po sa abroad dyan sa Hong Kong, sa international, under Sisging Daw Law, alam po namin, marami rin kayong gastusan. Yes, marami rin ang pangailangan. Kung minsan, kulang, sa tingin mo kulang. Pero pag unahin mo si Jesus, ito muna itithes ko kay Jesus. Ako na lang mag-divide kung ano pang gastusan namin. Unahin ko muna ang pag-tithes ko kay Jesus, and Jesus will be the one to put that in order, brothers and sisters. Amen? Amen, brothers and sisters. So yan po ang beauty kung nandyan tayo kay Jesus, brothers and sisters. Amen? Amen. Again, ngayong Christmas na ito, you don't have any reason to be sad. Sabi mo, wala kang pambili dyan ng ano mo, ng pang New Year mo, pang brothers and sisters. Attend ka sa prayer meeting. Pag may handaan sila, Brad, kain ka dito. Hindi naman ibig sabihin magpalibre ka lang palagi. Pero si Jesus namang hikot kung papaano ka, yes, mapunuan ang iyong tiyan, at the same time, mapunuan ang iyong pangailangan mo sa spiritual, mabubusog. Amen, brothers and sisters. Amen. So, ano nga palagi natin sinasabi, si Jesus ay hindi natutulog 24/7. Nakikita niya ang kalit-litan nating gawa. Amen. May isa tayong sister. Yes. Nagapanagtag. Amen. Sister, good morning. Agyan kita mamaya dyan. Nagapanagtag sa nadidiscern niya ng walang-wala. Ang bisita niya pagpista sa kanila, brothers and sisters, tricycle driver, mga bulag, pipi, bingi. Ang sabi niya, ang kaibigan niyang mamayaman, hindi niya ginimbitahan just because every day kumakain sila ng masarap. Itong tricycle driver, itong bulag, itong, yes,
si ka-driver na ito, hindi pa nakatikim ng masarap, kung minsan lang, yun ang inimbitahan niya. Sister, imbitahin mo rin kami. I was once a tricycle driver or tricycle driver also. Amen. So, napakasarap tularan ang kanyang ginagawa. Amen. That's why she is blessed. Blessed siya more. Just because sa kanyang ginagawa. The power of giving. Ano ang Tagalog ng power of giving, sis? Ang power ng pagbibigay. May kapangyarihan ang pagbibigay. Of course, may kapangyarihan just because kapangyarihan ni Jesus yan na ikaw mapagbigay. Ikaw naging generous. Grasya ni Jesus sa iyo yan. Grasya ni Jesus sa ating komunidad. That's why that program, The Power of Giving, nandyan po si Jesus. Amen po. Bradino, good morning at pagidait sa anak mo at sa kay misis mo. I know. Ano Brad, aga ka pa ng limpyo? Brad Narsing, ang nagkalat sa CR, kinuha ko, nilagay sa basurahan. Thank you very much. Nagtaka ako kahapon, aga pa ako doon. Malimpyo ang CR. Amuran brothers and sisters ko minsan, si Brad Dino na naglilimpyo dyan, tularan din ng iba just because he sets an example to other people out dyan. Sa atin po, na si Brad Narsing tamad, nakikita ang ramo, hindi pa sana din ang botelya. So, saan ang kasipagan? Saan ang responsibilidad? Yes, brothers and sisters. Saan ang responsibility natin po? Amen. We should have to be responsible po being the Diyos Gugma members. And thank you, Sis Delia Silvio. Thank you, Sister Deodora, for encouraging us to help each other in order that our prayer center, where Jesus dwells, will be pleasing to the eyes of Jesus, pleasing to the eyes of our guests, pleasing to the eyes of our members and leaders alike. Amen. Amen. May isang leader tayo kahapon dumaan sa tabi namin. Sabi ko, sis, hindi na mabaho CR natin. Sabi niya, sino naglimpyo? Brad, ikaw? Sabi ko, hindi sis. It is the group effort. Group effort in the sense that pag nakita na ikaw ng isang tao nagalimpyo, that's because may puso siyang matulungin, tumulong siya. Good morning, Brad Danny. Thank you very much. Mr. ni Cyril Bacolcol, thank you for that. Yes, brothers and sisters, if every one of us will be helping each other, if every one of us will be cooperating with each other, there is no reason na hindi natin malinis ang ating komunidad, lalo ang prayer center natin. And I know Father Silva will be happy for that. Dati nga sabi ni Brad Dino, Brad, yung pari po natin, nagsasabi, bakit may mga manok dito, may mga aso? Ano ba dino ginawa mo sa mga aso dyan? Ba't wala na? Amen, brothers and sisters. So, napansin po natin, tuwing Wibis at saka tuwing may malaki tayong helikoton yan sa ibawaan, yung prayer center natin, napansin ba nyo kung gaano kalinis? Malinis na. Minsan-minsan ka lang makita ng nagkakalat na empty bottles na tissue just because almost all of our members are responsible enough of their mga dumi. Just because may mga basurahan tayo dyan sa tabi. So again, maraming salamat po sa lahat ng mga membro po na naging responsable, naging masipag po sa pagtutulong dyan sa atin. Dahil pag tayo ng tulong-tulungan, Sister Delia Silvio, nagsabi ka sa atin na, sige Brad, tulong-tulungan natin. Wow, what a nice word to say coming from our principal. Sister Dora, thank you very much. Sis Dino, lahat po. Yes, lahat po.
na mga brothers and sisters natin, we are encouraging you to join us. To join us for the good of our community, to join us for the cleanliness of our community. Amen, brothers and sisters. Amen. If we are trying to clean, if we are promising to the Iloilo Sports Complex na linisin natin before and after ang kanilang sports complex, kung linisin natin, kung nag-promise tayo doon sa Iloilo Sports Complex, bakit po hindi tayo mag-promise kay Jesus ang amin din dito sa Ibaw? Ang linisin din namin. Because Iloilo Sports Complex are may mga laws and ano po sila, may binalagay po sila mga mga guidelines. Kung hindi ka magpati sa guidelines, you will be fined. You will be fined for that. Konting discipline. Amen? And we are discouraging those nag-vandalize ng mga properties natin, lalo ng pintuan natin sa CR. Nakita ninyo? So, kung minsan, what we can see that one, mga vandalism na yan, di ba bawal yun, brothers and sisters? So, yung mga vandals po, yung naninira po, we should have to remind them. Many times na niremind sila, hindi sila nagapati, of course, there will be corresponding penalty for that so that matuto po sila. Matuto po tayo. Kung si Brad Narsing sinira ang isang pinto ng CR dyan, pag nakita ako ni Bradino, Brad Narsing sinira mo, isumbong kita. Bayaran mo yan. Of course, I must have to pay for that just because ako nakasira. Dahil hindi matututo si Brad Narsing kung sinira niya, pagkatapos hindi niya binayaran, he will continue to do something to vandalize. Amen. Thank you for that, brothers and sisters. I hope we will again helping each other. We will be cooperating each other. Pag ginawa natin dyan, ginagawa natin sa mata ni Jesus yan. Amen. Dito po sa, if you are touched by Jesus, if you are prompted by Jesus po, dito po sa, you can send your GCash sa GCash po ni Brother Edwin, GCash account number 0917-8982-910. Brad Edwin Daulo, GCash account number, again, 0917-8982-910. At sa GCash number po ni Sis Melanie Hires, Melanie Hires, GCash account number 0967 62 78 980. Again, 0967 62 78 980. Melanie Harris, GCash account number. So brothers and sisters, if you are being prompted by Jesus to do that one, yes, ikaw, pag gina-prompt ni Jesus, hindi ka makatanggi kay Jesus. Amen. This is for Jesus. This is for the good of our community. Lahat po sa ating komunidad. Yun po ang kailangan natin in order to palaganapin po ang pulong ng Diyos. Kailangan din po natin ang ating panggasolina, bayad sa sasakyan, bayad sa eroplano kung pupuntang Mindanao, pupunta sa Manila, pupunta sa ibang bayan. That's why po, kung kayo ay na-prompt ni Jesus to donate a certain amount, if you are prompted by Jesus, anong sabi ng ating head servant? Kung ikaw ay noon po nag-donate ng 200 po, may gastusan po tayo. Pag ikaw ay mabigat sa loob mo, magbigay ng 200, hindi ka magbigay just because walang merito na matatanggap ka kay Jesus. Pag nabigay ka na hindi masama ang loob mo, ito na 200. Brothers and sisters,
Huwag ka magbigay just because nakikita ni Jesus ang puso mo. Pero pag nagbigay ka ng certain amount, Brother Narsing or Sis Ging, Sistine, nagbigay ka ng 150 pesos, habang nagbibigay ka sa tab dyan sa hibawaan, brothers and sisters, yun na lang ang pera mo, 50 pesos, 20 pesos, tumutulo yung luha mo, nakikita ni Jesus yan. Ano ang binigay ng isang balo? May weight po siya sa isang malaki na nagbigay na ganansya lang niya yun sa negosyo niya. Amen. So again, if you are being touched by Jesus to share, to donate, just do it just because ang Holy Spirit po ang nag-ano po sa iyo, nagtatouch sa iyo ng heart mo. Amen. Amen po, brothers and sisters. So, dito po sa Facebook po, account po natin, you can type Brother Edwin Daulo, i-like mo po, share and follow. Sa prayer request and counseling, brothers and sisters, may nagsasabi po sa akin, Brad, pangamuyuan mo kami. Sabi ko, sister, okay. Ito na po, sister, ang ginaano mo, prayer request and counseling. Pag nag-request ka ng prayeran ka, i-pray over ka. Kung ikaw, brothers and sisters, you need counseling, malaki ang problema mo sa mister mo, sa asawa mo, sa anak mo, malaki ang problema mo na halos isang buwan di ka nakatulog, you need a counseling, brothers and sisters. Huwag mo isipin mag-isa. You need a certain friend, a certain person to counsel you. Ang prayer and counseling contact number po natin dito, and they are on standby to hear your prayer request and your kung ano mang counseling sa iyo. Ang contact number po natin 0985 18 20 670. Again, prayer request and counseling 0985 18 20 670. And the other number is 0985 18 20 671. Again, 0985 18 20 671. 670, brothers and sisters, ang huli niya at saka 671. Amen. Sa YouTube account po natin, ang Diyos Gugma Network. You should have to like it, share, and subscribe. Amen. YouTube account, ang Diyos Gugma Network. Please like, share, and subscribe. Amen po, brothers and sisters. Jesus, iyo itong gawain, Jesus. So, ginagamit mo lang kami, ginagamit mo lang ang Diyos Gugma Community to preach your living word po all over the Philippines, all over the world. Amen. Amen po, brothers and sisters. Lahat ay wala tayong pag-aari kahit buhay po natin kay Jesus. Yaman mo, kutsi mo, billions mo, mansion mo. Amen, brothers and sisters. So, pumunta po kami sa isang bahay kahapon. Yes. May nagsabi po sa amin, pilian niyo ang bahay na malalaki. Jesus. Puntahan bago kayo kumanta. Yes, brothers and sisters. Na-touch kami doon sa isang pinuntahan po namin. Akala namin kakanta lang kami doon, ang grupo kakanta doon. Pero nang pumasok po kami sa loob, may isang brother tayo doon, bedridden siya. Pinapasok kami po sa kwarto niya. In short po, hinilingan namin siya. Ang brother natin na yon, bedridden, na stroke, biniyak po ang ulo, inoperahan po sa utak. In short po, nakapagsalita siya. Normal siya
magsasalita, pero in the sense na bedridden siya, hindi siya makatayo. Nang pinuntahan po namin siya sa kwarto niya, tuwang-tuwa siya. Nagbabrighten ang mukha niya. Nang sabi namin na tiwala ka lang kay Jesus, have faith in Jesus, gustong-gusto niya. Ang sarap pala puntahan ang isang may sakit na nagre-react po, na happy siya na pinuntahan siya ng brothers and sisters niya who are Diyos sugma o Christ-centered. Yes, brothers and sisters. Siguro sa tingin namin po, sa kanya, the greatest gift we ever gave to Him ang aming prayers just because mabili naman nila ang gusto niya. So, that prayer and counseling na ginagawa natin sa mga brothers and sisters natin, kasama natin ang ating mga leaders, is the greatest gift pala na ma-receive nila sa atin. At sa tayo din po, kung tayo nagbibigay ng prayer and counseling, kung tayo po nagbibigay sa kanila ng to live, ng will to live, na yes, brother, keep on communing with Jesus, keep on trusting Jesus. Mga ganun, brothers and sisters, lumiwanag ang mukha niya. Parang sa tingin namin, what I mean, we are sure, every one of us, na nandyan po ang presensya ni Jesus sa amin lahat, at lalo na po sa bahay na yon. Amen? Hindi pa po tapos ang ano namin. Hindi pa po tapos ang ano namin po, ang salita namin. Ang isang sister pumunta sa loob ng kwarto niya. Nagbiro ang isa naming kasama. Sister, hindi pa tapos, huwag ka muna pupunta sa vault mo. What is the vault, brothers and sisters? It is the place where money is being kept, diba? Kung sa bangko, vault, millions yan doon. Amen, brothers and sisters. So, kuminsan, ang mga ganun, brothers and sisters, kuminsan, makapag-brighten din ang days natin, kuminsan na biro, kuminsan, pero totoo. Pagbalik niya, brothers and sisters, hindi namin akalain. May grasya na binigay sa amin, hindi namin akalain na ganun kalaki ang binigay. Sorry for that. Amen. Amen po, brothers and sisters. So, yun, pag si Jesus ang hikot sa isang tao, bubuksan niya ang bolt niya. Amen. Kung wala man bolt siya sa bahay niya, base doon sa kaban niya, o base doon sa, tinatago doon sa ilalim ng unan niya. I remember a certain person namatay daw, brothers and sisters. Yes. Maalwan din siya, brothers and sisters. Leader din siya ng Diyos Ugma community. But, when he died, natagpuan sa unan niya, brothers and sisters, milyon nga kwarta. I don't know what he will do for that million, basta may maalwan siya sa komunidad natin, but yet may milyon pa siya sa unan niya. Totoo po, brothers and sisters, sabi ng pamilya niya. So, whatever it is na gusto niya, dahil maalwan siya, hindi ko alam kung ano niya yun. But may milyon siya. So, brothers and sisters, tuod na hindi natin hawak ang buhay natin. Any time of the day, any time of the night, we will be gone, or kung kailan tayo gusto ni Jesus kukunin. Ibig sabihin, brothers and sisters, na-stroke siya and he was gone. Amen, brothers and sisters. So, hindi siya pinahirapan ni Jesus. So, ang isang una na kwarta na millions na yun, brothers and sisters, kung pumunta siya sa ospital, isang buwan siya doon sa ICU, ang milyon na yun, wala na yun. Amen. So, kuminsan, brothers and sisters, pag ikaw ay Diyos noon, tayo ay Diyos noon, kuminsan nga ang iba, brothers and sisters, sorry for that sa usapan natin, ang iba, brothers and sisters, ang sinasabi kay Jesus, Jesus, huwag mo na ako pahirapan pa ako may sakit. Huwag mo na ako pahirapan ng ang pamilya ko na dalhin sa ospital, magstay ako doon sa ICU for so many months until sa time na wala nang matira sa pamilya ko. So, kuminsan hiningi nila sa pamilya kay Jesus na kung kunin mo ako, Jesus, ang sabi ng iba, biglain mo na lang, Jesus, para hindi na magtiis ang aking pamilya. So,
But then again, brothers and sisters, si Jesus pa rin, thy will be done pa rin sa atin. Brother Runel Italia, good morning and pagidait. Sis Linda Quinto, good morning and pagidait. Amen. I-bless again ni Jesus. Brother Quinto, I know your heart. Sis Linda Quinto, Jesus sees your heart. At saka anak mo sa abroad, i-bless Brad, Sis Linda. Brother Runel, amen. I know doesn't want us to be expired. Kahit terminal ang case mo, brothers and sisters out there, bubuhayin ka ni Jesus dahil alam niya may mission ka pa. Good morning, Brother Runel Italia dyan. Amen. Sis Tien, Brother Rodney, Sis Mikmik. Yes. Kung minsan, brothers and sisters, masabi mo sa sarili mo, kung minsan masabi mo, bakit si Brother Runel nakayanan niya kung ako siguro hindi ko nakaya yon? Extreme pain? Yes, extreme paghihirap. But yet, his faith in Jesus nagpaprevail. Binigyan ni Jesus ng katuparan ng kanyang faith, inayos siya. Amen. Brad Sidney, thank you Jesus for your complete healing. Amen. Sa lahat ng mga may sakit natin, mga brothers and sisters out there, we don't have enough time, brothers and sisters. And in behalf of our brother Edwin, who is busy right now, I'm Brad Narsing, nagsabi, God is love, it dwells and is working in us. Thank you po, Jesus. Thank you for blessing this community. Thank you for blessing ang lakad namin mamaya. Ikaw, Jesus, ang kaupod namin, na mga leaders, lahat po dyan sa Iloilo Sports Complex, sa lahat ng mga government agencies, you will be with us, Jesus. So that's why we are determined, we are confident, and we will not be afraid because kasama ka po namin lahat ng Diyos Ugma Community. Amen po. Father, Son, Holy Spirit.